Ipinaaresto ng korte ang umunoy drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Naglabas ng warrant of arrest ang Baybay City Regional Trial Court, Branch 14, kaugnay ng kasong pagpatay ni Espinosa. Pinaaresto rin ng korte ang mga kapwa-akusado niyang sina Jesus Tolin at Brian Anthony Zaldivar na umunoy mga hitman ni Espinosa. Nasa kustodiya ngayon ng National Bureau of Investigation si Espinosa. At noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Department of Justice na pasok na sa Witness Protection Program si Espinosa kapalit ng kanyang mga nalalaman sa illegal drug trade. Inilabas ang arrest order noong January 5. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Espinosa kaugnay rito. Shabu. Sino-sino sa mga ito ang involved sa drugs? Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua, at Tony Ko. Nagsimula ang transaksyon namin sa mga Chinese na sa mga Chinese at pinag-agawan nila ako. Ang unang nagsimula na nag-supply sa akin ng shabu ay si Peter Ko. Gaano karami ang una ninyong transaksyon ni Peter Ko? Yung una niyang binigay sa akin o pinapakunsain niya sa akin ay 4 na kilo ng shabu. Hanggang umabot na ito ng 10 kilo ng shabu. Consignment din ba to? Oo. Paano ang bayaran? Deposit ko sa bangko. I-deposit ko yung remit ko sa kanya sa bangko. So paano nakikita ang tao mo at si Peter at yung tao ni Peter Ko? Sa Binondo, Manila sila magkikita. Alam mo ba ang mga bank account numbers kung saan dinideposito ang bayad sa droga na kinuha mo? Ang account name ang matatandaan ko, pero iyong mga bank deposit slip ay nakuha ni Sir Juby Espinido doon sa bahay namin sa Barangay Binolo, Albuera, Leyte, na ni-raid niya at ng mga pulis noong August 2016. Ano ang account name na pinagdedeposituhan mo ng pera para kay Peter Ko? Hog and Poultry Supply, yung natandaan ko na pangalan sa bank account niya sa BDO, Banco de Oro. Wala bang totoong pangalan ang taong iyong BDO account? Wala. Kasi sa nalalaman ko sa sa mga idea nila, para pagpasok lang ng pera doon sa account nila para hindi masilip iyong kalakihan ng pera. Kay Peter Ko lang ba yan? Oo. So saan ang distribution nyo yan? Ang distribution ko sa aking operation ng shabu sa Region 8 lang. Sa Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Hilongos, Leyte, at sa 3rd District ng Leyte, sa Kananga, Nabal, Biliran, at sa Maasin City, Leyte. Yung dati mo bang mga tauhan ng pagbebenta ng droga, sila pa rin ba ang ginagamit mo nung panahong ito? Oo. Paano kinukuha ng mga tao mo ang shabu mula sa mga tao ni Peter Ko? Ang mga tao ko at ang mga tao ni Peter Ko ang nag-uusap kung saan ang pick-upan ng shabu. May pagkakataon na doon pinipick up ng mga tao ko ang shabu mula sa Manila, mula sa tao nila Peter Ko sa parking ng Metropolitan Hospital sa Binondo, Manila. Mula Manila, by land, travel sila gamit ng private na sasakyan papuntang Matnog, Sorsogon, papuntang Allen, Samar at sa Ormoc ang drop-off ng mga ng shabu ko. At doon i-distribute din sa Ormoc City. Sino-sino yung mga tao mo na nagdadala ng droga? Si Nelson Pipito Jr., alias June Pipito, Barangay Councilor ng Albuera, Leyte, at si Marcelo Labay Adorco. Itatawid nila ang droga sa Matnog
hanggang Alin papuntang Ormoc, Leyte. Saan sa sasakyan nakatago ang droga o shabu na tinatransport ng mga tao mo? Nilalagay nila yan sa reserba na gulong o spare tire na nakatago doon sa loob ng goma, itatago ang shabu. Nakapasok at doon pinapasok at doon pinupuno. Minsan ilagay sa tuwalya at luggage ng mga sasakyan, minsan sa bus lang nakasakay. Pagdating sa Albuera, Leyte, distribute agad sa mga tao at 1 kilo ang ibinibigay sa 2 kilo. Pakisabi kung anong klaseng sasakyan ang ginagamit mga tao mo sa pagtransport ng droga. Van na commuter, Toyota yun. Okay na? Mm. Yung spare tire kung saan tinago yung droga, nasa labas ba ng sasakyan? Pwedeng nasa labas o nasa loob. Depende yung anong sasakyan na nakalagay, kung saan nakalagay ang spare tire. At itong mga style na to or mga pamaraan sa pagtago ng droga ay nakuha ko lang yon kay Lovely Adam Impal. Alam mo ba kung buhay pa si Lovely Adam Impal? 100% alam ko na buhay pa siya. Alam mo ba kung saan siya ngayon? Ang sa nalalaman ko nung nagtra-transaction kami, ang sinasabi lang niya sa akin ay nakatira siya sa Makati City. Walang specific na address ang binigay niya sa akin. Anong kasarian ni Lovely Adam Impal? Babae po siya. Ano itsura ni Lovely Adam Impal? Maputi siya, mahaba ang buhok, at medyo may kalakihan at mistisa na babae. Sa panahong ito, sino-sino naman ang binibigyan mo ng droga? Sa panahong ito, ang binibigyan ko ng mga droga, sila si Mario Dumagit alias Mario Taba, pero patay na to siya. Si Simban Limbuna, patay na rin to. Maba Limbuna, si Tatay Elliot Mascarinas, at si Fernando Balagbis alias Intoy na taga Baybay, Tony Pete Saldivar, at si Galo Ligaspi at si alias Capre. Maliban sa mga tao na nabanggit mo, mayroon ka pa bang ibang pinibigyan ng droga o shabu? Mayroon din po akong mga binibigyan maliban sa mga sibilyan. May mga pulis din na binibigyan ko ng shabu at nagpapalitan kami ng shabu. Anong ibig mong sabihin na nagpapalitan kayo ng shabu? Kapag sa panahon na naubos na yung supply nila sa mga pulis na binibigyan ko, at sa panahon na to, pag meron ako, binibigyan ko din sila. Kung ako naman ang naubusan, sa kanila din ako kumukuha. Sila naman ang nagbibigay sa akin ng shabu kung meron sila. Sino-sino ang mga pulis na ito? Sina Police Chief Inspector Wilfredo Aburdo at hindi ko alam tong rango niya, na si Dennis Torrepel sa PRO8. Naka-assign to sa CIDG. Nababayaran naman yung kinukuha nilang shabu sa'yo? Nagbabayad sila pero hindi buo. Pero kung mayroon ibigay sa akin na shabu, kailangan bayaran ko ng buo. Pero kung sila ang kumukuha sa akin, hindi kumpleto ang binabayad nila sa halaga ng kinukuha nilang shabu.
Nagbibigay ka ba ng pera sa mga pulis para hindi ka nahulihin? Oo. Nagbibigay ako sa tinatawag natin na SOP na weekly. Pero iba pa yung sa negosyo namin sa pulis na palitan kami ng shabu kung sino yung nauubusan sa kampo namin.